subhanahu wa ta'ala. Ang Allah, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Ito ang Diyos ni Jesus. Siya ang God ni Virgin Maria. Siya ang tagapaglikha ng kalangitan at kalupaan. Kung mapapansin mo, kasi pastor ako ng born again, nagbabasa ako ng Biblia, si Jesus kasi lumuluhod sa Garden ng Gethsemane, humihingi ng tulong at kalinga. Hindi sa kanyang sarili. Sa tagapaglikha siya humihingi. Yun ang Diyos ni Jesus, ang Allah. Ang Allah ay hindi siya pwede tawagin Ama. Sapagkat ang Allah, sa sabi ng kanyang maluwalhating banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain, ipahayag siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak. Ang God, hindi siya ipinanganak. Ang ating Panginoon, ang Diyos, ang God, ang Rab, ang Allah, ay hindi katulad kung kawang sa kanyang nilikha. Kaya hindi siya pwedeng tawagin Ama. Yung Ama, translation yun din sa Biblia. Yan mo naman ang kaya ako nagbalik Islam dahil nakita ko na ang Biblia nakatulong din sa akin na malaman ko na ang Biblia ay 100 of contradiction, 1,000 mistakes. Sapagkat ang nababasa ko, English, Tagalog, Waray. Samantala, ang mga propeta, walang Tagalog, walang Tagsambales, walang Pilipino-Amerikano. Ang mga propeta ay taga-Middle East sila, sa gitnang silangan sila. So, mga Aramaic ang salita ni Propeta Muhammad, Arabic ang salita ni Jesus Christ. Aramaic ang salita ni Jesus Christ, Arabic ang salita ni Propeta Muhammad, at ang iba namang mga propeta ay mga Hebrews, Grego. Walang mga Amerikano kapon. So ngayon, ang pinakahuling testamento, Revelation, ay Arabic. Kaya ang ating mga ninuno, si Sharif Macdum, ang pinakaunang pumunta dito sa Pilipinas para ibahagi ang kagandahan ng reliyon ng Islam. Ang Islam, kapatid, ay hinango sa salitang salam, na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ito lamang po ang aprobado at perfectong reliyon binigay ng Diyos ng Allah sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos, ng Allah, ang kanyang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating religiyon. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter, he will be one of the losers. Sino mang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Anong ibig mong sabihin? Dalawa ang relihiyon. Ang relihiyong isa ay man-made, gawa-gawa lamang ng mga tao upang magkamal sila ng limpak-limpak na salapi. Magkamal ang mga leader, ang ilang mga leader, pero kawawa ang mga membro. Halimbawa, Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero sinong propeta, mga kasamahan? Sino ang mga sahaba o mga propeta ang nagsabi, maging si Jesus, na nagsabi na gumawa ka ng relihiyon maliban sa Islam? Wala. Sapagkat sino mang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi niya tatanggapin. Ano po? So, ang isang relihiyon ay ang Islam. Ito lamang ang aprobado at perfectong relihiyon binigay ng Diyos sa katauhan. Yun lamang po ang relihiyon ni Virgin Maria, ni Jesucristo, at lahat ng mga propeta. Kaya nga makita mo na Muslim talaga si Jesus, kasi yung kanyang ina na nagluwal sa kanya ay Muslim si Virgin Maria. Diba? Yung kasuotan pa lamang. Ay, sabi ng iba, hindi naman sa kasuotan nakikita ang pagka-Muslim. Okay, sige, hindi sa kasuotan. Pero marangal ang pananamit ni Virgin Maria. At hindi si Virgin Maria taga-Pilipinas, Amerikano. Hindi taga-Roma, taga-Middle East si Virgin Maria. At ang tawag niya sa Diyos, Allah. Kaya kapag Muslima ang babae, ang nanay, Muslim din ang anak. Kaya si Jesus, siya ay Muslim. Ibig sabihin ng Muslim, mananampalataya, naniniwala, na isa lang ang tagapaglikha. Kung ang unong lapo, 2 o 3 ang mayor, magkakaroon ba ng kapayapaan? Magulo. Ganon din, nagkakaroon tayo ng kaguluhan dito sapagkat ang iba naniniwala na ang Diyos ay parang kape. 3 in 1, 2 in 1. Samantala, iisa lamang talaga ang Diyos, ang Allah. Ang Allah ay hindi katulad o kawangis sa kanyang nilikha. Siya ang lumikha ng kalangitan kalupaan. Siya ang nabigay buhay sa atin. Siya ang babaw ng buhay sa atin.
Ang Diyos at Allah, ang ating Panginoon, siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Ngayon, brother, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Marami nang nauna. Ang nanay ko nauna na, mga auntie ko nauna na, ang mga ilang mga kamag-anak ko nauna na sila. Sino na ang susunod na mamamatay? Tayong mga nabubuhay. Pero ito ay ghaib, inilihim ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Diyos, inilihim. Kung ang nanay mo, ikaw, tatay mo, kapitbahay mo, inilihim ng Diyos, hindi natin alam ang mangyayari. Kaya narito ako bilang tulong at pagmamalasakit sa iyo, na lahat tayo ay temporal, pansamantala lamang. Ang sasakyan nasisira, kinakalawang, ang bahay ay nasisira, ang ating kalakasan nanghihina, ang may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ngayon, bago tayo maghiwalay, nais kong maging kapanalig ka ng Jesucristo, Birhen Maria, lahat ng mga propeta, maging kapanalig tayo. Ano bang anong sinasabi nila? Iisa lang ang binabanggit nila. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. La ilaha illa huwa, iisa lamang ang dapat pagkukulan ng pagsamba, at yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ba tayo magkakaroon ng kasiguraduhan, kaligtasan ng ating kaluluwa? Simple lang. Kung sasaksi tayo, maniniwala tayo na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kung sasabihin natin mula sa kaibutor ng ating puso ang ganito, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sa ating wika, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugod ng Allah. Kung may unang propeta, Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ, ang huling propeta si Propeta Muhammad. Lahat ng propeta, igalang sila, mahalin sila. Kaya, kung ikaw ay magsasaksi, maniniwala sa Diyos ni Jesus, sa Diyos ni Birhen Maria, Diyos ng kalangitan, kalupaan ng Allah, tayo ay magkakaroon ng kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. So bago tayo maghiwalay, aalalayan kita. Gawin natin ang ginawa nila. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin natin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sa ating wika, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sabihin mo. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.